Napanood nyo ba yung babae sa Cebu na naghagis ng kanyang mga alagang aso mula sa nasusunog na building? Kamusta na kaya sila? Ano ang buong kwento? Nabalot ng napakaitim na usok ang barangay na ito sa Mandaue City, Cebu, Miyerkules ng umaga. Tumbay na oh. Nasusunog kasi ang gusaling ito na imbakan pa man din daw ng styrofoam. Ang nature ng occupancy niya, ma'am, is industrial. Kalahati doon ay office, showroom. Ang apoy, mabilis na kumalat. Nag-raise ng second alarm. Yung mga tao, lumabas naman sila lahat. Pero laking gulat nila nung nalamang may isa pa palang naiwang babae sa third floor ng gusali. Kani magumbayhan na, ma'am, is relative ni sa Tagiya. Dito siya nag-stay sa third floor. Ilang sandali pa, muli siyang dumungaw at may pilit na isinisenyas. Gusto muna pala niyang maisalba ang kanyang dalawang aso na kasama niyang natrap sa nasusunog na building. Yung hinagis niya yung aso, isa din ako na sumalod. Ang tangka namang pagbaba niya mula sa gilid ng gusali, makapigil hininga. Kamuntikan pa siyang makapitaw sa pagkakahawak sa railing. Hanggang sa wakas, naabot na niya ang hagdan kung saan siya inalalayan ng rumesponding fire officer. Pagdating niya sa ibaba, parang na-trauma siya. Dahil sa ipinakitang tapang, sakripisyo at pagiging alerto ng fur mom sa kanyang mga alagang aso, marami ang sumaludo sa kanya. Hindi siya nataranta kahit nasa likuran niya yung apoy. Best fur mom ever! Pero kamusta na ba siya at ang kanyang mga itinuturing na anak matapos ang insidente? Agad kaming nakipag-ugnayan sa babae sa video. Pero traumatized pa raw ito sa nangyari. Kaya bigyan muna raw namin siya ng sapat na panahon para makapag-ipon ng lakas at makapag-isip. At nito lang Biyernes, 2 araw matapos ang sunog, handa na raw niyang ikwento ang kanilang pinagdaanan. Kinakabahan talaga ako. Yung mata ko maanghang dahil sa usok, tapos hindi ako makahinga. Yung mga tao sa baba, sabi nila, ihagis mo na lang yung aso. Susunod na! Agad kaming nakipag-ugnayan sa babae sa video. At nito lang Biyernes, 2 araw matapos ang sunog, handa na raw niyang ikwento ang kanilang pinagdaanan. Siya ang itinuturing ngayong bayani ng maraming fur parents, si Aimee Lee. Ito lang po ang injury ko po sa may paa. Pagaling naman siya. Sa third floor daw ng building, nakatira si Aimee. Dahil OFW ang kanyang mister, ang kasama niya lang daw na nakatira roon, ang 2 niyang mga alagang aso. Yung first na aso ko po, which is yung kinoconsider naman na first baby po namin, is si Mia. 3 years old na siya. After 1 year, kumuha ako ng another one kasi kawawa naman. Yung isa naman, si Kayen, siya lalaki, 2 years old. Si Mia, she's nonchalant. Mas silosa siya, pero in terms yung mga laro-laro, ayaw niya. Si Kayen naman, siya yung opposite, very clingy na dog. Siya yung mas close sa akin. Kinakausap ko rin naman sila. Parang bata na pag sinasabihan mo, nakikinig. Habang nag-aalmusal siya nitong Miyerkules, hindi na malayan ni Aimee na sumiklab na pala ang sunog sa tinitirhan niyang building. 7 a.m. yung mga tao sa baba, sinisigaw nila yung pangalan ko. Baba ka kasi may sunog. Pero hindi ko naririnig. May narinig ako na parang bumabagsak na mga styro. Lalabas na sana ako. Kaya lang, from kitchen kasi to the balcony, may usok na. That time po, kinakabahan talaga ako. Yung mata ko maanghang dahil sa usok, tapos hindi ako makahinga. Sabi ng mga tao sa baba, iwan ko na lang daw yung aso. Kahit naman sino siguro na mga may pets, hindi talaga natin makakaya na iwan na lang sila ng basta-basta.
hanggang dumating na ang saklolo. Yung mga tao sa baba, sabi nila, ihagis mo na lang yung aso. The only thing that I needed for me to throw the dogs outside is their assurance na they will catch the dog. Hinagis ko si Kayen first. Na-catch nila, tapos si Mia naman hinagis ko rin. Noon, safe na sila. That's the time na nag-decide na ako na bababa na talaga ako. Pagdunk ko para humigop ng hangin, nakita ko laki na yung apoy sa likod ko. Pagtayo ko, nakita ko yung Bureau of Fire, may dala na silang mahaba na ladders. Maaabot ko na to. Yun yung nag-decide ako na mag-jump over. I was trying kasi to move a little bit lower doon sa position ko. Pinasok ko yung kamay ko. Kala ko may mahahawakan doon. Wala pala. Muntik kong malaglag. Bumalik yung hand ko sa railing. Enough naman time na yung foot ko naman, nakastep siya sa ladder. Tila isang milagro na ligtas siyang nakababa. I had severe headache, dizziness, and vomiting. I was admitted at the hospital just to monitor. Okay naman po ako ngayon, pero I'm traumatized talaga by what happened. Yung cause of fire, hindi pa din namin may bibigay dahil under investigation pa. Zero casualty naman tayo. Sakaling maharap sa kaparehong sitwasyon, alam mo ba kung ano ang dapat gawin? Huwag magpanik para may presence of mind. Kumuha ng basang tela o kahit anong kumot at itakip ito sa ating mga ilong. Tayo ay gagapang at itatap natin ang walls hanggang mapunta tayo sa anumang pintuan na magsilbi nating exit. Meron dapat tayong emergency evacuation plans at dapat laging kasama doon yung mga alaga nating hayop. Itong Biyernes, sinamahan namin si Aimee na ipa-check up ang kanyang mga aso. Both of them are actually okay naman. I haven't seen any wounds or any burnt areas on their body. They're actually looking good and healthy. Ang hindi alam ni Aimee, may nakahanda sa kanyang sorpresa. May nagpaabot kasi ng tulong para sa kanya at sa kanyang fur babies. Saludo kami sa iyo. Thank you so And much. your composure, yung presence of mind mo nung nangyari yun. She's a very great inspiration to, sa lahat ng fur parents. This is considered a second life for me po talaga. Nagpapasalamat po ako sa buong may kapal po natin. Kung hindi po sa kanya, walang miracle na mangyayari. Pag meron naman tayong sariling anak, di ba, unahin naman natin yung kapakanan nila. Yun yung ginagawa sa mga fur babies ko. It's our responsibility as fur parents naman. Ang kwento ni Aimee patunay na may mga sandaling mas malakas pa sa apoy ang pagmamahal. At sa oras ng panganib, lumilitaw ang tibay ng pusong handang magsakripisyo para sa mga hindi kayang magsalita o humingi ng saklolo at hindi rin kayang iligtas ang sarili. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko na iintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatalo. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, silbihan mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa atin!
Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.